maumpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ngayon pa lang po humihingi na po ako ng pasensya sa inyo. Kasi noong 2022, national election mga kababayan, ibinoto po natin itong si Senator Robin Padilla. Kaya nga siya nag-number 1 senator. Dahil mga kababayan, di ba, sumasama-sama dati doon po sa Uniteam. At dahil nga po doon, ibinoto siya ng napakaraming loyalista. Lalo na nung huling meeting di Avance na kung saan sumigaw siya na natulog lamang daw po sila, natalo na daw po etong si PBBM. Doon po mas lalo na sumuporta at tinangkilik ng mga loyalista ito pong si Senator Robin Padilla. Pero, ano nga ba ang dahilan? Bakit humihingi po tayo mga kababayan ng pasensya sa inyo? Kasi ngayon natin napagtanto kung gaano walang utak, ika nga mga kababayan, di umano etong si Senator Robin Padilla. Bakit nga ba natin nasabi? Eto, panoorin natin itong nakita nating video galing mga kababayan dito sa wait lang. Mali pala yun na natanggal ko. Eto, talagay natin. Galing dito sa 1PH mga kababayan. Grabe talagang natawa ko dito kay Senator Robin kasi mga kababayan, bobo. Bobo talaga. Meron po kasi Eto. Kasi kung matatandaan nyo, ito yung number 2 masasabi natin na number 2 Paulo Marcoleta. Nagalit at nag-aakusa ng troll farm laban po sa gobyerno. Ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin etong sinasabi sa 1PH na derechahan daw po na tinanong ni Senator Robin Padilla kung may troll farm daw po ang gobyerno. At naglabas pa siya mga kababayan ng hinihinalang audio clip sa pagitan umano ng Presidential Communication Office, PCO official at individual na sangkot daw po sa issue ng troll farm. At ang tinutukoy po dito na PCO official mga kababayan ay walang iba kung hindi ito pong si Atty. Claire. So ngayon ito, pakinggan natin mga kababayan. May nangyari kanina sa Senado meron po kasing deliberasyon ng budget ng Presidential Communications Office sa Senate kanina. Itinanong ni Senador Robin Padilla kung dapat daw bang may troll farm ang gobyerno. Abay, dapat ba? Pero madami ako nakikita sa internet. Sa mga comments sa atin, parang may troll farm. Di ko alam kung kaninong yon, side yon. Obvious naman. Ang pagkakaalam ko mga kababayan na may troll farm dyan, yung kabila Kasi kita nyo naman mga kababayan, di ba? Kanino ko ba napanood na video yon? Kay Ballpoint Man. Kita nyo naman mga kababayan kung gaano katinding magsalansan na mga cellphone mga kababayan, yung kanilang bansa na sinusuportahan. 'Di ba? Kung gaano katindi yung troll farm po nila. So ngayon, kung iisipin po nating mabuti, hindi ba kayo nagtataka? Dito sa live natin may mga nagko-comment na didishit pero wala namang muka. Di ba kayo nagtataka? Kapag ka nag-post kayo ng pagsuporta kay presidente, may mga magko-comment dyan na mga didishit na nagtatago sa mga dami account at yan yung mga troll. So ngayon, bakit may mga troll? Kasi merong farm. At sino may hawak nun? Siyempre mga kababayan, alam nyo na kung sino. Ay, obvious pala daw. Copy-paste. Parang dati, isa lang sila na bumabanat sa media. Isang diba? Ngayon diba? parang naghiwalay ba kayo? Ay, baka nag-divide. Naglabas din si Padilla ng audio at video recording sa kanyang interpellation. Kasi kung iisipin nyo mabuti, diba dati iisa lang yung bumabanat sa media. Iisa lamang yung nag-aakusa na may binabayaran daw po ang gobyerno na mga vlogger na halagang 7,000 daw po. Yun yung sinasabi mga kababayan ng isang kongresista ha. Ngayon, hindi na kongresista yung nag-aakusa at nagsasabi. Kung hindi mga kababayan, senator na. At take note, number 1 senator pa. Para po sa detalye, makakausap natin si Mobile Journal, Marymon Reyes. Hi Marymon! Hi Marymon! Jovi, Chiki Masay, magandang gabi. So far ngayon dito sa Senado, ang inaantabayanan natin yung pagsalang naman ng budget ng DPWH. Kasama nandito ngayon si Secretary Vince Dizon. Pero kanina, nung sinalang... sabi ni Tal Crisulo, 7K, ang putek, haha, palipad lang yon. Kaya nga, di ba? At saka nakakahiya naman kay Tol Crisulo kung aalokin nyo ng 7,000 yan. Yung sinasahod pa nga lang yan sa YouTube, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, yung tax pa lang yan, isang motor na.
Big bike naman yung 2.7 billion na peso na proposed 2026 budget na Presidential Communications Office nabuksan nga ni Senator Robin. Ito, take note mga kababayan yung tax ni Tol Chris Ulo tuwing sasahod, ano po, sa kanyang YouTube channel, isang motor na big bike na yung katumbas. Padilla yung pag-question niya na kung yung pera raw ba na maaalat o ma-appropriate doon sa ahensya, maging sa attached agencies nito, hindi raw mapupunta dito sa mga questionable trolls, sa mga vloggers, and doon may pinaplay siya kanina na voice clip or voice recording na isang conversation between two persons. Ang sinasabi, allegedly, ito lang. Siguro magtataka kayo, ano ba yung ipinlay ni Robin Padilla? Ba't hindi namin nakita yon? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, nahihiya talaga ako sa inyo kasi syempre, isa rin tayo mga kababayan sa sumuporta kay Robin Padilla ng 2022. Pero kung hindi ko talaga lubos akalain mga kababayan na ganito pala po siya ka boplax. Pasintabi po ganito po talaga mga kababayan kababa yung IQ ni Senator Robin Padilla. Bakit natin nasabi? Eto, pakinggan nyo yung sinasabing audio pakinggan nyo po yung sinasabing audio. Hindi ba nawawala yung boses natin? Ayan. Pakinggan nyo po mga kababayan yung sinasabing audio. Eto yan. At kayo na yung bahalang sumure kung eto ba'y artificial intelligence, AI mga kababayan, or boses po talaga ni Atty. Claire Castro at ng isang individual. Eto play natin. Ano naman ang dagdag? Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin yung script na ipino-forward sa amin yung sabi mga kababayan kita niyo yung pagkakabigkas ng mga nung mga Tagalog mga kababayan. Alam niyo, hindi ko masasabing Batanggenyo yung babae ditong nagsasalita kasi sa totoo lang mga kababayan, parang boses bado ito. Diba? At saka sino ba yung umamin na sa mga DD shit mga kababayan, ito singit ko lang diba merong in-interview si Bes Nino Barsaga na di umano mga kababayan, merong sa grupo daw ni Digong, sa mga vlogger ni Digong, meron daw ABC. Ewan ko kung may di pa. Pero doon daw po sa ABC sa ABC na mga linya ng mga vlogger na binabayaran, yung A mga kababayan, yun yung mga binabayaran ng malaki, may pakondo pa. Yun namang B mga kababayan, yun yung tama lang yung presyo, at yung C, yun yung mga nagkakahalaga ng tiga 15,000. Mga kababayan, 7,000, 10,000. Yun yung nasa line-up ng C. So ngayon yung nasa B, yan yung mga 30-han, 20-han daw, 50-han, at yung mga nasa A mga kababayan, yan yung binibigyan ng mga 1,000,000, may pakondo pa daw, at siguro, nasa sa A mga kababayan, yung mga banatae. Ano po, kaya ganun na lamang katindi ang pagbanat kay Presidente. So ngayon ituloy pa natin. Po namin. Puro nga kayo palpak Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Eto, tingnan nyo mga kababayan Ito tingnan nyo, may class A di ba? Class A, class B, class C. Kung babalikan natin yung interview ni Kap Nino Barsaga dun sa dating DDS mga kababayan na sinubukang i-hit and run. Alam nyo po ba yon? Yung sinubukang, wait lang, pakita ko sa inyo, kailan nga yon? Pakita ko sa inyo dating Kap Nino Barsaga. Para maliwanag lang. Kasi pinupunas nila sa gobyerno. At ang masakla pa dito, senator pa. Yung nagpupunas sa gobyerno mga kababayan, I think na andi dito yan. Kasi nagawa natin yan ng reaction before. Yung patungkol do sa isang vlogger na may isinawalat. Hindi nga nung isinawalat Nakalimutan ko lang yung pangalan ng vlogger na yon. Pero nagawa natin ng reaction yun. Kasi ilang beses daw sinubukang ipa-hit and run ata yun. Yan, ito. Ito na, ito. Alam niyo, ayaw na sumama talaga, sir. Dito sa side Bonggo, ay si Sarah, yan kurap yan. Oo, kaya dapat. Ay ma'am, itatanong ko lang ma'am, total, nandiyan ka na rin naman sa line. Ganyan baka next time, hindi tayo makapag-usap. Busy ka, busy rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina
ng mga naka-payroll. Ako, naka-payroll Yan. ako dati sa Duterte community. Tingnan nyo, ha? Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong Eto mga kababayan, ang pinag-uusapan nila, actually in-upload to ni Kap Ninyo Barsaga 3 weeks ago. Ang pinag-uusapan nila dito, yung in-interview niya dati pong DDS vlogger, si Miss Guillermina Lalik Barido. Ano po, yan po ay talagang vlogger ni Digong yan. So ngayon, yung pinag-uusapan nila dito, panahon pa ng Duterte administration hanggang sa panahon ni Sara Duterte. Ano po, eto, pakinggan nyo. personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP pero naka-payroll siya sa OVP. Okay. Oo. Itong si Ka Eric Silis kasi mismo si Bing sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo and then a 1 million allowance. Si Ka Silis daw at yung isa mga kababayan na nasa SMNI, binigyan daw po ng isang kondo na nagkakahalaga ng worth 20 million something. Bali siguro dalawa yon. Ngayon mga kababayan, meron pa daw isa na naka-payroll pa ng tig-1 million allowance. O, tuloy natin. Aman. Okay. Oo, so itong sila Crescent, no? Talagin dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Sila Banat Bay po, yung grupo nila. Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Oo. Pero ma'am, sa ngayon ma'am, ilan po? Bayad sa SMNI, yung mga banatae, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Saan? Di ba dapat, Senator Robin Padilla, kung hindi ka one-sided, di ba dapat iniimbestigahan mo din to? Diba kung hindi ka one-sided, Senator Robin Padilla, hinahamon kita, imbestigahan mo to. Kasi maliwanag na sinasabi na yung banatae, kaya todo-todo pala yung paninira sa gobyerno. Kasi bayad pala mga kababayan, bayad daw sa OVP, di umano. Ayon po dito kay Miss Barido, bayad daw kay Pulong at bayad daw sa SMNI. Tuloy pa natin. Saan po nanggagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Lalo na itong mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Merong mga trolls na nahawak si Lorraine Badoy. Meron. Okay. Oo, class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yung parang hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila na talagang so ibig sabihin po pag class A ka, Teo Moreno. Mga Teo Moreno. Banat Bay. Oo. Okay. Yung mga class A, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. Kaya pala may pinapagalitan si Badoy na mga bobo kayo, mga mangmang. Yun palang hawa. Ngayon mga kababayan, ano yung sinasabi dito na pinapagalitan daw ni Badoy mga kababayan na mga bobot mga mangmang daw? Eto yan. Punta tayo dito. Wait lang yan. Balik tayo dito mga kababayan. Eto yan. Ano naman ang dagdag? Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Taga-Bukid! Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos na. Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At
Puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. Ayon po sa mga... ano? Diba yan yung tinutukoy ni Kap ninyo Barsaga, mga kababayan? 3 weeks ago. Actually, ang tagal na nga. Alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, ang tagal na niyang audio na yan na kumakalat. May kilala ba kayo na vlogger na magdarahog? Na ipinagtatanggol ang gobyerno, mga kababayan? May kilala ba kayong vlogger na taga-bukid na political vlogger? Aber! Diba? Alam mo, Senator Robin Padilla, nahihiya ako na binoto kita. Sa totoo lang. Kasi hindi mo alam na artificial intelligence yan. Hindi mo alam na tawag dito paano ko ba sasabihin na na matagal nang kumakalat yung audio na yan. Pinapalabas nyo si Atty. Claire Castro yan. Hindi naman boses na Atty. Claire Castro yan. Diba? Ang tagal na niyan, mga kababayan. Sinasabi nung iba, artificial intelligence daw. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, dito sa sinabi ni Kap ninyo Barzaga, 3 weeks ago, may mga pinapagalitan daw si Badoy na bobong vlogger. Baka bobong vlogger. Yan yun, mga kababayan. Tuloy natin. Ni Badoy. Ang usapan kasi dyan is 50,000. Ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi merong isa dito na vlogger na umalis na rin sa kanila eh. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos yung ang rason nila, paano kung ikulong kami ma'am? Paano kung inaw kayo? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo sa totoo lang, sabi ko, kung at saka take note, mga kababayan, kung matalinong senador itong si Senator Robin Padilla, sana bago niya ipinlay, ipinakita sa Senado yung audio na yon, ipinarinig sa mga kasamahan niyang senator, di ba dapat ang ginawa mo, pumunta ka ng NBI, ipina-authenticate mo yung audio na yon kung talaga bang si ganito si ganyan yung tinutukoy. Di ba? Dapat ipina-authenticate niya muna, mga kababayan. Kaso ang problema, wala eh. Wala bang lawyer si Senator Robin Padilla na nagpapayo sa kanya na, oops, boss, wait lang. Bossing, ipa-authenticate muna natin niya sa NBI bago natin dalhin sa Senado para wala silang masabi sa iyo. O para wala silang masabi sa atin, boss. Wala bang abogado na nagpapayo sa kanya na ganyan yung ganyan po yung gawin po niya? Diba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Hindi ko... talagang hindi sa PCO galing yan. Hindi talaga sa PCO galing yan, mga kababayan. Yan po ay galing sa kabila. Kasi unang-una, wala namang vlogger na sumusuporta sa gobyerno na Rosalinda yung pangalan. Ang alam ko kasi na tinutukoy dyan na Rosalinda, yung parang, tawag dito, parang akla, mga kababayan, na vlogger na hinahamon ng ICC before, pero nung naaresto si Digong, mga kababayan, biglang nag-iiyak. Naglabas ng video na umiiyak at pinapalabas na political persecution yung naging pag-aresto kay Digong. Yun yung kilala kong Rosalinda. Anyway, kung titingnan niyo, mga kababayan, tuloy pa natin to. mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na 10,000 ang buwan, at least malinis yung konsensya mo. Opo. Malinaw na meron silang mga vlogger. Kasi kami, ako ma'am, nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan suportahan ang Marcos administration, bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako po nag-pro-government. At yun din naman ang sinabi nung kandidato ko noon na si dating tumakbong pagkapangulo, yan, Manila Mayor Isko Moreno uli, sumunod naman ako. Ngayon, kung nag-aaway ang administrasyon at inaaway ni Digong, abay, teka, labas na ako dyan. Basta malaga, sinunod ko. Ma'am, tatanungin ko uli kayo, ma'am, yung sinasabi nyo pong dating vlogger na kumalas na, meron kayang pagkakataon na makausap ko?
Ano kasi si Sir ngayon yung takot ba? Alam mo yun, yung tinidiret siya nila Lorraine Badoy patayin. Ah. At saka ngayon kasi taga dito talaga siya sa Davao. Okay. Yeah, understand. Oo, pag Davao. Diba, siningit ko lang para kasi maintindihan nyo na yung audio na kumakalat, yan po yung tinutukoy ni Kap ninyo Barsaga before, na may mga pinapagalitan daw si Badoy ng mga bobong vlogger. Kasi nga, hingi daw nang hingi ng budget, kuno, mga kababayan, di umano, ano daw, wala naman daw nagagawa. Kumbaga, yung propaganda, hindi daw po bumibenta. Parang ganon yung gustong palabasin doon po sa audio na inilabas ni Senator Robin Padilla. Ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Yan, balik tayo dito. Kasi pinagsabihan o parang napahiya dito si Senator Robin Padilla kasi napagsabihan po siya ni Tito Sen. Ito, i-play po natin. Tuloy natin. Si Malacanang Press Officer Yusek Attorney Claire Castro na may kausap daw na vlogger tungkol daw niya na kung yung pera raw ba na maaalat o ma-appropriate doon sa ahensya, maging sa attached agencies nito, hindi raw mapupunta dito sa mga questionable trolls, sa mga vloggers, and doon may pinaplay siya kanina na voice clip or voice recording na isang conversation between two persons. Ang sinasabi, allegedly, ito law si Malacanang Press Officer Yusek Attorney Claire Castro na may kausap daw na vlogger tungkol daw doon sa parang may nag-request daw ng dagdag daw na budget o dagdag daw na pondo pa dito sa mga trolls na merong script na pinapost online. And then sinabi, so allegedly, nung Claire Castro daw on the recording na parang wala naman daw silang kwenta, wala naman daw na ginagawang tama. And pero after ma-play yun, nung tinatanong naman ni Senator Robin Padilla yung masasabi ng PCO, nandun kasi si Secretary Dave Gomez pero ang nagsasalita for PCO is Senator Loren Legarda na nag-sponsor nung proposed na Senate version ng budget ng PCO. Kung may kaalaman ba daw sila doon, may info raw ba sila doon, pwede naman nilang sabihin kung di raw galing sa PCO yun or kung wala silang idea. Ang nasuggest na rin dito ng Senadora, even ni Senate President Tito Soto, ipadala na lang daw itong clip sa NBI for authentication and for voice. Kasi kung tutusin mga kababayan, eto kahit hindi naman po sabihin ni Tito Sen yan, dapat meron man lang abogado sana si Senator Robin Padilla na nagpayo sa kanya na, boss, bago mo i-play yan para hindi ka magmukhang katawa-tawa o chorchot-chot dyan sa Senado, ipa-authenticate muna natin yan sa NBI kasi baka mamaya artificial intelligence yan at hindi pala boses yan allegedly ni Attorney Claire Castro or ni Yusek Claire Castro. Baka mapahiya ka dyan, boss. Buplax ka na nga po, bubuhin ka pa ng netizen. Is checking daw and the verification kasi raw na manghula sila o magbanggit daw ng mga pangalan na it may be unfair to Yusek Claire Castro. Tama. Balik sa inyo. Pakinggan natin yung exchange about ng mga senador. Send it to the... Ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Tama. Kasi yan ang kalakaran. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, so I am told they do not have trolls. Okay. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. But they're all organic supporters. Tama. Tama yung sinasabi ni Secretary Dave Gomez kasi biruin niyo mga kababayan dito niyo makikita yung diferensya ng may organic sa wala. Alam niyo yon? Kasi yung wala, maliwanag naman yung sinasabi na kung mapapakinggan nyo yung vlog na inilabas ni Pebbles Talakerak or ni Pebbles Kunanan, di ba yung mga rally nila pakonti ng pakonti. Kasi nga, unang-una, pag hindi naman talaga bayad yung mga uma-attend, wala talagang attend. At kung titingnan nyo pa mga kababayan, talagang maliwanag na may nagpupondo talaga doon po sa mga rally nila at mga maisog rally nila. Kaya nga kung titingnan nyo, may hinahamon tayo dyan di ba? Na kung talagang makagobyerno, yung mga tao na yon, etong sina Small Boy, bakit hindi utusan etong si Jasmine Egan or etong si Alputera, mga kababayan na mag-post di umano ng Sara resign?
bakit puro Duterteran lang yung ipinopost. Kasi nga mga kababayan, unfair naman po sa government na di umano, tawag dito, umahalik-halik sila kay First Lady, lumalapit-lapit sila kay First Lady, pero deep inside, talagang inaano pala nila si Digong. Pinupondohan nila yung mga rally para po kay Digong. So ngayon, ito yung isa sa tinutukoy po talaga natin na pinagkaiba ng mga Marcos loyalists sa mga taga-suporta po ni Digong. Kasi yung mga Marcos loyalists, organic po yung pagsuporta sa ating mahal na presidente. Yung mga DD-shit mga kababayan, sila na yung nag-aaway. Anyway, tuloy natin. You have any proof? Please tell me. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Why don't we send it to the NBI for voice print? Tama! Yes. Wala tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because I cannot... the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Aray ko! Senator Robin, ano nangyari sa'yo? Mukhang napahiya ka ata, Senator Robin Padilla. Mukhang napahiya po ata kayo, Senator. Alam niyo yung pinaka-nakakahiya po dito, number 1 Senator pa naman po kayo na nanalo nung 2022 national election. Ibinoto kayo ng napakaraming tao kasi umaasa na merong isang senador na katulad ni Senator Robin Padilla na titindig para po sa tama. Hindi titindig para po sa isang audio na wala pong sapat na batayan o hindi man lang dumaan sa voice authenticator ng NBI mga kababayan. Diba? O di bumalik sa kanya, nag-backfire sa kanya yung accusation niya. Yung sinasabi niya na troll farm daw po ng gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Anyway. Yeah. Okay, before natin ituloy kay Merimo, can I just say, naging decision po editorially namin na hindi namin i-playback yung actual audio clip na sinasabi nila, no? Because we don't want to be used again. Kasi dati, nangyari na po yan, na meron kayong playback na video na hindi naman pala yung senadorang dating DOJ secretary yung merong sex tape na yun, pero ginawang legit sa isang hearing, tas ang daming naniwala na hindi dapat. Nakulong pa. We don't want to be used tungkol dyan. Ano po? Kung hindi nila napapatunayan kung sino talaga yung boses na yun, wag na. Diba? So, hindi dahil kami kampi kung sino man. Sinasabi lang namin, nag-learn na kami ng lesson namin. Tama! Ayaw namin gawin yan. Kung hindi kayo sigurado doon sa gusto nyong palabasin, wag nyo na ikisinta. Kasi mga kababayan, ito take note sa atin, ba't ba natin ipinarinig sa inyo yon? Kasi unang-una alam nyo naman na itong ginagawa po natin talagang raw. Ano yung ibig sabihin ng raw? Kung ano yung pinapapanood nyo sa akin mga kababayan, on the spot na yan, hindi po ini-edit yan kasi live po tayo mga kababayan. Naka-live po tayo habang tinatalakay natin itong mga issue po na ito. So ngayon, ipinarinig ko sa inyo yung voice na ipinarinig ni Senator Robin Padilla sa Senado na hindi niya ipin-authenticate dyan sa NBI mga kababayan para makita ninyo kung yan ba talaga ay boses ni Atty. Claire Castro. Kasi mga kababayan, unfair naman po kay Atty. Claire Castro na akusahan o palabasin na boses. Alam naman po natin kung sino yung Yusek na tinutukoy ni Senator Robin Padilla. Anyway, tuloy po natin. Pero may tatanong ako kay Merrimon, may nakita kasi akong picture kanina magkatabi si Sec Dave tsaka si Manang Aimee. Kamusta? Kamusta sila? Tabi sila. Medyo naging matagal yung pagsalang ng PCO. Pero so far naman, natapos naman yung pagdinig o yung plenary budget debates or deliberations ng PCO na maayos naman. So far, hindi man natin narinig close up kung ano yung mga naging usap-usapan nila.
habang adjourned muna yung, suspended muna yung session, pero mukhang on good terms naman sila. And nasabi rin naman dito ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, so far, kahit inaabot talaga ng hating gabi itong mga session, right on schedule pa rin naman daw sila. Ay, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes at saka pakisabi kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Mega love shoutout po at magandang gabi po sa inyo. Patungkol doon sa budget calendar. So after nitong PCO, yung DPWH yung inaantabayanan mo, Marymon, after last na ba yung DPWH for today? For today, tama. Last na yan. Bukas. So ito mga kababayan, siguro cut na natin dito to. And then tuloy natin yung usapin na yan dito po sa naging sagot po mga kababayan ni Atty. Claire Castro. Dito mga kababayan sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Kasi ito sa poll dito si Senator Robin Padilla eh. Ito i-play natin mga kababayan. Kasi ayon po dito, for the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako nasa video. Maring itinanggay ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na siya ang nasa audio recording na inilabas ni Senator Robin Padilla na nakipag-usap sa isang individual na may koneksyon sa troll farm mga kababayan. Patutsada ni Castro sa senador, dapat daw ay maging ehemplo ito na hindi nagpapagamit at hindi nagpapabiktima sa mga troll farm na nagpapakalat ng fake news. Lalo't siya ang nagsusulong ng anti-troll farm bill. Senator Robin Padilla. Anyway, i-play natin. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala. Ay, Ma'am Marites, first time daw makijoin sa live natin. Shoutout po sa inyo ha, mega love shoutout po. Ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain. Eto tanong dito mga kababayan, paano ngayon isusulong ni Senator Robin Padilla yung batas o paano kalang batas niya na anti-troll farm bill? Kung siya mismo mga kababayan ang pasimuno ng pagpapakalat di umano or tawag dito, paano ko ba i-explain yung salitang pagpapagamit di umano sa peking audio clip. Diba? Kasi pinaniniwalaan niya na galing daw yun sa isang Yusek. Boses daw ng isang Yusek yon mga kababayan. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya na Yusek. So paano niya ngayon isusulong yung batas na anti-troll farm bill kung siya mismo mga kababayan ay nagamit? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Maganda ang niyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Tama! And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Baka sa mga didisit vlogger yan. Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga... Senator Robin, baka sa mga didisit vlogger mo nakuha yan. Ay kung sa mga didisit vlogger mo nakuha yan, fake news yan. Troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Ngayon mga kababayan, sinagot po yan. Sinagot po yan ni Senator Robin Padilla at ayon po sa kanya, sa kanyang post mga kababayan na ito daw. Wala po akong akusa sa inyo.
Itinanggi ni Senator Robin Padilla na inakusahan niya si Presidential Communication Office Undersecretary Atty. Claire Castro. Ito ay matapos maglabas si Padilla ng umano'y voice recording ng pag-uusap ng babae at ng sinasabing si Castro at isang vlogger, mga kababayan. So ayon po kay Senator Robin Padilla, post po niya, eto daw, Yose Claire, wala pong nag-akusa sa inyo. Ang punto po ay troll farm. Sila ang nagpapalaganap ng fake news at kung sino ba ang nagpupondo sa kanila. Kaya kung gusto ninyo na mabawasan man lang ang fake news dahil kayo kamo sa administrasyon, ang nabibiktima ay suportahan ng PCO ang Senate Bill number 1490 or yung Anti-Troll Farm Act of the Philippines, mga kababayan. Alam nyo, ang nakikita ko dito ewan ko kung makukuha ninyo yung gusto kong ipunto, mga kababayan. Ang nakikita ko dito, kailangan ni Senator Robin Padilla ng taga-suporta dun po sa kanyang panukalang batas, mga kababayan. Doon po sa isinusulong niya na Anti-Troll Farm Bill or yung Anti-Troll Farm Act, mga kababayan. Kasi kaya siguro siya gumawa ng ganito. Kaya siguro siya nagpaingay ng ganito kasi alam niya, mga kababayan, na yung kanyang panukalang batas ay mapapatulad lamang po doon sa isa pang panukalang batas niya na hindi po naaprubahan. Hindi nga natin alam kung may solidong batas na ba na nagawa si Senator Robin Padilla. Kumbaga, ang ginawa niya, nagpaingay siya at tinutukoy at sinusubukan niya dito na i-implicate, mga kababayan, ay si Atty. Claire Castro kasi alam naman po natin, mga kababayan, na mabango ngayon si Yose Claire Castro dahil nga minutes pa lang nasasagot na po niya yung mga fake news ng kabila. Kaya madali po agad na susunog, mga kababayan, yung mga pinapakalat po nilang accusation laban po sa gobyerno ni PBBM. Yan yung nakikita ko dyan, in my personal opinion, mga kababayan. Kasi alam niya, pwede na naman na mabasura ito pong kanyang panukalang batas na ito. Kaya ngayon, kung titingnan nyo, ang pinapalabas niya dito, magaling din. Magaling din, mga kababayan, pinapalabas niya dito, suportahan daw yung kanyang panukalang batas kasi mismong mga taga-PCO na daw po yung nabibiktima. Natural, mabibiktima talaga ang taga-PCO, lalo na kung isang senador yung sinubukang mag-akusa di umano, mga kababayan, dito po sa isang Yusek. Diba alam niyo malapit na yung 2028, ang tanong, may batas ba na nagawa na si Senator Robin Padilla? Nakakahiya kung wala. Kung puro co-author ka lang. Diba, mga kababayan? Anyway, kung kayong tatanungin, ano po ang masasabi niyo, mga kababayan, hingil po dyan sa issue po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo. Hingil po, mga kababayan, sa nangyaring kahihiyan kay Senator Robin Padilla dyan po sa Senado, mga kababayan. Dahil nga, napagsabihan po, nalecturan pa nga ni Tito Sen, ito pong si Senator Robin Padilla. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo dito po kay Boy Sile, mga kababayan. Anyway,